ang ating pong pag-uusapan. No? Ito po ay Feast of the Holy Family. Tahanan, pamilya. Alam niyo po, ang isa sa mga paborito kong poet or songwriter ay si Gary Granada. Minsan po ay nasabi niya, no, na ang salitang tahan should be translated as peace. Iniisip ko bakit. Pero nung makita ko, oo nga, no. I agree with him. I agree. Ang tahan, peace. Kasi alam niyo po, pagka pinatahan ng isang batang umiiyak, hindi naman sinasabi sa kanyan, tumigil ka. Hindi po ganon. Lalo tigit kung ito ay magulang ang nagsasabi. Ang gustong sabihin nung tumahan ka na, anak, ang ibig sabihin niyan, maging payapa ka na. Be comforted, be consoled, be at peace. Di ba? Napakaganda kung ganun po ang ibig sabihin. No. Ang tahan na is often said by parents, by caring people, ano? Hindi lang parents, sa kanilang minamahal kapag ito ay umiiyak o hindi kaya ay nag-aalboroto. No? To give the person an assurance that someone cares for him or her at tutugon sa kanyang pagtangis o sa kanyang pag-iyak siguro. Ganon po ang ibig sabihin ng tahan. Tahan ka na, anak. Ayan po ang nagmumula sa puso ng nanay. Tingnan po natin, sa madaling salita, ang tahan is another word for shalom. Peace. No? Bakit? Alam niyo po sa King James Version ng Bible, itong tagpo sa dagat o sa ilog, no? Itong si Jesus nakasakay sa bangka. Pagkatapos pinatahimik niya ang unos. Ang sabi sa King James Version, and Jesus rose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was great calm. Another version ng Bible, Hebrew Names Version, mas precise. Ang sabi dito, he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Shalom, be still. The wind ceased, and there was great calm. Amazing, no? Shalom. Kaya po merong awit ng shalom eh. Ito ay by Bukas Palad Ministry, no? Maging payapa. So kung sa Tagalog na Bible, maganda ito yung translation. No? Pagbangon ni Jesus, inutusan niya ang hangin at sinabi sa dagat, Shalom, maging payapa. Nabawasan ang hangin at nagkaroon ng ganap na kapayapaan. Ang ganda po ng ganyang translation. So nag-agree ako na ang tahan ay shalom. Ha? Kaya po sa batian natin ng kapayapaan, pwede nating sabihin, magbatian kayo ng tahan na. No? Tahan na. Kaya maging payapa kayo. Maging sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Ganun pong ibig sabihin ng tahan. No? At ito po, ang isa pang magandang ibig sabihin ng tahan, pananahan. Presence, pananahan. Bakit po? Sa Ebanghelyo ni Juan, ayan, mababasa natin, no? At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. Ha? Tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Pambihira, ha? Tumahan sa gitna natin. Siya ay nanahan sa gitna natin, ang salita ng Diyos. Ayun po yung celebration ng Pasko. Ang pananahan ni Jesus sa piling natin. Emmanuel, God with us. Sa madaling salita, ang tahan ay marked, no? Or characterized by presence, pananahan, the dwelling presence of God. Beautiful, no? So tingnan muna natin ngayon ang salitang tahanan or home. Alam niyo po, ang tahanan, ang salitang ugat niyan, tahan. Tahan. Kaya tahanan. Alam niyo, pag sinabi mo ang ibig sabihin ng tahan ay tumigil, hindi ka magtataka kung yung mga anak mo, ginagawa lang tigilan yung bahay ninyo o yung tahanan mo. Parang nagdo-dorm. No, hindi ganun eh. Hindi siya tigilan, ha? Hindi siya lugar kung saan pupunta lang sila para matulog, tapos aalis na naman. Hindi ganun.
No? Ang Tagalog na tahanan, ayan po ay lugar, a place of tahan, of peace, of kapayapaan. It is more than just a dwelling. It is more than just a house. Our language reminds us of our innermost desire. Ha? Kasi ang ating tahanan needs to be a place of comfort, of consolation, serenity, and peace. Magandang tinatanong, ang mga tahanan ba ninyo is a place of comfort, consolation, and peace, and understanding, and all the beautiful virtues of Christian life. Ayun po, seminaryo po ang tahanan natin. Ayan ang seedbed ng lahat ng kabutihan sa mundo. Maski si Jesus, galing sa seedbed na yan. May tahanan at yun ang ating pinagdiriwang ngayon. No, so napakahalaga pala. So tama po tayo. Tayo lang yata ang merong salita na napakaganda for the home. No? Tahanan. We dream that going home is a journey towards happiness. No? A foretaste of heaven. Patikim ng langit. Kasi yung langit ang ating tahanan It is not surprising that ito po, sa piling natin ngayon, ang tahanan, pananahan ng Diyos ay nasa atin. Tingnan po natin ang marriage. Ang Tagalog natin dyan ay kasal. Alam niyo ba, ang marriage po sa Kastila, casamiento. Casamiento. Ang Espanyol naman ay kasar. No? To be married. Diyan po nanggaling yung kasal. Hindi natin ma-pronounce siguro yung R. No? Kaya naging L, kasal. Kaya natin pinag-uusapan ng kasal. Because tahanan starts with marriage. In fact, ang ating Pilipino nakasabihan, oy, lumagay na kayo sa tahimik. Hindi ba? Lumagay na kayo sa kapayapaan. Parang rest in peace, Pag nag-asawa ka, are you going to rest in peace? Pero hindi natin pinag-iusapan yun Pagka sinabing lumagay ka sa tahimik, mag-asawa na kayo. Ganun ho yun No? The bride and the groom, they both anticipate with eagerness, joy, and excitement, a peaceful life. Isang buhay na merong tahan, merong pananahan ng Diyos. Alam niyo po, ito ay binanggit ni St. John Paul II sa Familiaris Consortio. Sabi niya, how can I ever express the happiness of a marriage joined by the church, strengthened by an offering, sealed by a blessing, announced by angels, and ratified by the Father? Wala po yan sa kasal sa harapan ng judge. Hindi sila joined by church, hindi yan strengthened by an offering, not sealed by a blessing, not announced by angels, not ratified by the Heavenly Father. So mahalaga, kung hindi kasal sa simbahan, pag-isipan nyo maigi. Wala kayo sa estado ng grasya. Tapos sabi po ni St. John Paul II sa Familiaris Consortio, how wonderful the bond between two believers, now one in hope, in desire, in discipline, in the same service. Beautiful. Napakaganda. Parehong naglilingkod sa Diyos. Pag kinasal sa simbahan. Ayan po ang kasar o kasamiento o ang kasal. No? Our Tagalog word for wedding, kasal, is from kasar. Ibig sabihin din, to make a home, to make a family, to make a tahanan, a haven of peace. No? With marriage, definitely, comes the family, especially blessed with children. Pwede rin kahit walang mga anak, basta kayo po ay nakasal sa simbahan, family kayo Family kayo. Ayan po. Alam niyo po, nung merong pag-aaral nung pang 2007 ito, sabi nung title, Measuring Progress of Philippine Society. Ano ba ang magme-measure daw sa progress sa Philippine Society? Ang GNP, Gross National Product, or GNH? Ang ibig sabihin ng GNH, Gross National Happiness. Kasi tayo yung pinakamasaya yata sa Asia. No? Isa sa resulta ng kanilang study. Ang sabi, the family life is the most important source of happiness for many Filipinos. Majority ng Filipinos
family life. Another study, no, sa Cartoon Networks, New Generations 2012, mas recent ito. Sabi dito, yung mga Filipino millennials at Generation Z, no, quality time spent with parents is one of the top 2 things they are happiest about. Top 2 things, ha? Number 1 yan. Alam niyo po yung another number 1? Being connected with friends via internet. Ganun, magkapantay, ano? Pero, pambihira, one of the top 2 things talaga. Quality time spent with parents. Hindi with kabarkada, with parents. Tandaan po ninyo, happiness, nandyan nakasalalay sa ugnayan ni ama, ni ina, sa kanyang mga anak. Hindi through gadgets, ha? It is through happy moments with them. Tahanan is home, home is tahanan. Ha? Mahalaga, alamin natin ito. Alam niyo po ang ating batas dito sa ating Philippine Constitution. Merong acknowledgement ang Philippine Constitution ng role of marriage and family. Sabi ng Constitution, it recognizes marriage as the foundation of the family and shall be protected by the state. Aha, hindi lang dinidefine dyan kung ano yung marriage. Kaya baka gustong baguhin ito ng ilang mga mambabatas. Pero alam natin kung ano ibig sabihin yan eh. Ang kasal, ang babae at lalaki. Hindi pwedeng parehong babae at parehong lalaki. It also recognizes ang ating Constitution, Filipino family as the foundation of the nation. Sa madaling salita, sinasabi po ng ating Philippine Constitution, no, from whom, through whom, and for whom the state exists. Ayan ay walang iba kung hindi ang pamilya. Importante, ano? Importante ang pamilya. Now, tayo po kailangang maging matatag sa ating pag-iintindi kung ano ba ang pamilya. Kasi pwedeng palitan po yan eh. Palitan. Alam nyo, meron na ngang effort sa ibang estado sa Estados Unidos, no? Meron na silang definition ng family. Kahit sino daw na merong common interest. Pag nag-decide sila na sila ay magsama, pagsamahin yung kanilang source of income, ganyan. Aba, ay sila ay pwede ng isang pamilya. Walang gender. Hindi pwede yun. Iba po yan. No? Hindi ganyan. So, mag-iingat tayo. Tingnan po natin ang kalaban ng tahanan. Greed. Greed. Bakit greed? Kasi it destroys shalom. It destroys peace. Sabi ni Pope Francis, take care to guard against all greed. For though one may be rich, one's life does not consist of possessions. Ang incessant desire to be rich, sabi ni Pope Francis, is an illness. Ito ay karamdaman na sisira sa tao. Those who have a lot are never content. Ayan ang dahilan. They always want more and more only for themselves. Tingnan po natin ang salitang Tagalog for greed, kasakiman. Ang root word ng kasakiman ay sakim. Ang aking hinala, ito po ay galing sa Arabic word na sakim. Na ang ibig sabihin, may sakit, no? Weak, mahina, at infirmed. Ayan. Totoo naman, ano? Kasi greed is a disease. Karamdaman ito ng pag-iisip eh. It starts in the home. Nagsisimula, It corrodes the fabric of the family. Pag ang greed nag-infiltrate sa individuals, masisira po ang institution. Tandaan po natin yan, At hindi lang po yan, nasisira din ang moral values ng isang institusyon katulad ng pamilya. No? At definitely ng buong bansa. Tandaan natin. Ito yung tahanan challenges natin. No? Tingnan po natin. Kapag ang isa sa miyembro ng pamilya, kaya kayong mga magulang bantayan. Mga bata pa yung mga anak ninyo, bantayan din yung mga kapatid. Magkakapatid. Kapag isa sa mga anak mo, o hindi kaya isa sa inyong mag-asawa, ay merong greedy heart, greedy attitude, mag-ingat ka. Ayan ang papatay, ang anay nakakain sa inyong pamilya. Death in your relationship is by the doorstep of your home.
Totoo po. Kaya merong kumisan, namatay yung mga magulang, ayun, nag-away-away ang mga anak. Pinag-aawayan ang kapirasong lote na nasa paso. Nagbabatuhan pa, pambihira. Hindi po yan pang telenovela, ha? Ito nangyayari po yan. Nag-aaway ang magkakapatayan, magkakapatid. Kasi may greed na nagsimula sa puso ng mga miyembro ng pamilya. Bata pa lang. Naghihintay lang mamatay ang matatanda. Pambihira. Ikalawa, check for mindsets that destroy the concept of kasal, of the family. Kasi pag na-distort or nasira ang pananaw mo tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa marriage, tungkol sa pamilya, madidestroy mo ang spiritual and social concept ng tahanan. Sana po ay mabantayan natin ang mga miyembro ng ating tahanan by allowing them or inviting them to come to the sacrament of confession and the sacrament of the Eucharist. May God bless our homes. Amen.